Natin yung morning routine natin. Kaya itsura ko din, no? Tingnan nyo. Ngayon, ang pinaka-highlight na kailangan kong gawin, makipag-meeting. Yung meeting na yon is about siya sa diskarte. Mga next video natin, makikita nyo yun, yung kung ano yung diskarting pinaplano ko ngayon. So, tandaan nyo, may niluluto kaming diskarte, may nakilala ako dyan. Yo! Aray ko, wait lang natin siya kasi may nagtitraining pa sila eh. Nag-update na ng rush sa court. And ngayon, usapin na lang natin to si coach para doon sa aming plano. Yo, kakauwi lang natin. Nakausap na natin yung kailangan natin kausapin kanina sa court. Unfortunately, very konti lang yung time namin para mag-usap dahil meron siyang tinitraining sa kanyang basketball clinic. Nagtitraining siya kasi coach din yun eh. So, okay naman, meron naman kami na pag-usapan para maumpisahan namin yung pinaplano namin ngayong bakasyon at i-implement na namin yun. Ang pinaka-key dito sa aming ginagawa na to ay kailangan marami kaming maimbita. Yun ang pinaka number one na driver kung para maging successful itong buong project na to. Dapat maraming sumali, maraming mag-imbita. Yun. Ngayon, nag-i-edit ako ng video ko tapos i-upload ko na rin kaso. Sa mga nagtatanong pala kung anong course ko ngayon, ang course ko is Accounting Information System. So, side by side siya. Accounting and at the same time, Information System. So, mga accounting subjects, mga intermediate accounting, mga cost accounting, government accounting. Kwentuhan ko lang kayo about doon sa naging discussion namin nung isang homeowner din dito na nagpapa-basketball runs. Actually, parang matagal niya nang ginagawa yung pagba-basketball runs eh. Nag-organize siya ng mga ganun. Tapos meron at the same time nagtuturo din siya sa basketball clinic. Medyo sikat din yung basketball founder nun is Bagaching eh. Bagaching apelido. Tapos web, mga nag-PBA, ex-PBA, mga ano. So kinausap ko siya kanina. Gusto ko makipag-collaborate sa kanya ngayong bakasyon, 'di ba? Ginagawa ko rin yung pagsiset ng basketball runs, 'di ba? Sana ano natin siya, no? Sana matuloy natin siya, sana maging feasible yung ating ano na yun, kumbaga project na yun. Tapos mag-video ako, yun, highlights yun, 'di ba? Tapos upload lang sa Google Drive, tapos send sa GC. 'Di ba? At least may highlights ka, 'di ba? Bakit mo yun ginagawa? Kasi syempre marketing purposes yun eh. Kunwari, binivideohan ko kayo, di ba, habang naglalaro kayo. Siyempre, videohan kita. Kung sino may hawak ng bola, yun yung videohan ko. Tapos saan ba susundan ko lang yung ball? Eh kung kunyari, makuhanan kita ng highlights, o siyempre, alam mo na, di ba, typical na basketball player, kapag ka merong magandang nagawa sa court, story na yan, matik na yan. Kung doon nga nag-umpisa yung ano, di ba, my day na, di ba? Eh di, makikita ng friends niya, di ba? Malay mo, may isa or dalawa siyang makuha yung ating, so kaya naglalaro to si ano, maganda yung court, di ba? Tapos may player, maayos. Yun doon, saan yung naglalaro? Di pwede, kumbaga, pang-attract siya ng customers eh, di ba? So, yun yung mga principles na sinusunod ko simula nung nagparans ako dati din. Ganun nga lang din halos. May mga konting changes lang, pero itatry kong i-negotiate ngayon dun sa parang kapartner ko na, di ba? Yun. Bala ko 20 minutes running time. Siyempre may change course, so 10. Ito ko nga sa inyo, gumagawa lang ako ng improvise kasi nga, wala naman kaming equipment. Yung court, hindi naman namin napapagana kung paano yung equipments dun eh. Kung court lang ang pag-uusapan nyo, sahig, okay. Yung ilaw, okay. Yung board, okay. Yung ring, okay naman. I-enjoy ako mag-share sa social media, pakiramdam ko. Parang, parang nasasabi ko yung mga gusto kong sabihin, na-express ko ng maayos yung thoughts ko na, tsaka napapractice ko rin, mainly, yung communication skills ko, yung cues ko sa pagsasalita, 'di ba? Nasasanay akong magsalita, makikipag-communicate at mag-articulate ng thoughts. Yun talaga yung para sa akin mga benefit na maaring matutunan ko sa pag-video, 'di ba? So, gawin natin 'to sana mga 5 years hanggang 10 years, 'di ba? Tapos kung siswertein tayo,
di ba? Kita tayo sa social media, pag YouTube, di ba? Makikilala din tayo, di ba? Makakagain tayo ng clout, ng kahit papaano status. So, beneficial lahat yung ano. Nga lang talaga, hindi siya madali na gawin. Sa pag-edit pa lang, kailangan mo na talagang tutukan di ba? Sa pag-ano na naman ng content, wala naman akong problema kasi dinodocument ko lang naman, binivideohan ko lang naman yung ginagawa ko sa pang-araw-araw. So, itong mga nakikita nyo na mga clips na pinopost ko, very authentic yan, very raw. Andun pa rin naman ako sa boundary, nandun pa rin naman ako sa line na ayokong maano yung privacy ko, di ba? Yung mga basic lang na kaya kong i-share sa social media, yung ginagawa ko, di ba? Astig di ba? Kaya astig din talaga siya. Parang yung pakiramdam pa lang na sa social media, ang ipupush mo or isi-share mo sa social media mo, content mo, di ba? Kahit na sabihin mo na walang ano yung content mo, well, somehow, nakaka-proud siya kasi at least, di ba, hindi mga walang kakwenta-kwentang bagay yung mga inaano mo, di ba? May chance na, alam mo na, di ba, sa pagkaganito, meron akong chance na, alam mo na, makilala, di ba? Marami siyang benefits din talaga Well, sa akin para sa akin, ito yung naiisip ko di ba? Kumbaga, libre lang siya convenient, di ba? Ito yung naiisip ko na ways or mga interventions na sa tingin ko na makakapagpa-improve sa kung sino ako, sa personality ko, di ba? Iba-iba naman tayo ng personality So, 'di ba? Kanya-kanya na lang tayo ng pagpi-figure out kung ano yung gagawin mo para sa ikaka-improve mo or sa ikaka-better ng pagkatao mo. So, nagkataon lang talaga, ko, ito. 'Di ba? So, ang pinaka-point lang naman talaga, pare-parehas tayo mag-improve, sabay-sabay tayong maging successful, 'di ba? Maging productive yung mga ginagawa natin. Hindi mo ma-set up ng maayos yung buhay mo, wala. Talagang isa-sacrifice mo yung mga gusto mong gawin para lang sa mga obligasyon mong kailangang ma-meet. So, ayaw natin nun, di ba? Hanggat maaari, gawin mo lang ng gawin kung ano yung mga gusto mo. Kasi, ang pinaka-free mo na panahon ay ngayon. Kaya, bakit hindi mo siya susulitin? Quantity over quality. Natututo ka pagka marami kang output di ba? Pero minsan hindi rin applicable na na tira ng tira. Syempre, paminsan, kailangan mo rin maging aware dun sa output mo at kailangan mo syempre mag-improve. Dalian mo nang magkamali para matuto ka na. Pero minsan din kasi depende yun. Dahil depende rin sa tao kung paano niya iti-take or paano niya i-analyze yung pagkakamali niya. Maaring, okay lang sa kanyang magkamali siya, di ba? For the sake of performing something, doing something. Gagawin niya lang gagawin kahit mali. Pero kung halimbawa medyo matali-talino ka naman na klase ng tao, pag ikaw yung tipo na tao na pag nagkakamali, mali ako dun ayusin ko nga yun. Dapat ganun, di ba? At the end of the day, depende pa rin talaga sa tao. So, syempre, yung pagkakamali, di ba yung mga tolerable na mistakes lang, wag naman yung sobrang stupid na pagkakamali na, di ba? Wala namang masama sa pagiging mali Yung magagawa mo bata ka pa Yo, kain tayo. Medyo hindi nga lang maganda yung pagkain ko ngayon kasi pancit canton, very unhealthy siya. So, wala Medyo no choice pero bawiin na lang natin kapag ka medyo medyo okay na. Nag-upload na ako, rendering na ako sa YouTube. Kain tayo. Salamat po. Classic combo, pancit canton at itlog. Mga pagkain ng pang-brokies. Kaya magiging broke ka din dito pag inaraw-araw mo dahil mahal ang bayad sa ospital magpagamot Pag nagkasakit ka dahil dito Balance lang talaga palagi. Guys medyo lang, off topic lang. Sa tingin nyo, mawawala kaya yung YouTube? Sa tingin nyo, mawawala kaya yung Facebook? Ang kulit isipin nun, paano kung walang Facebook? Paano kunyari kung walang TikTok, walang Instagram, walang Facebook, walang YouTube? Ano kaya ang pinagkakaabalahan ng mga tao, no? Siguro, dyaryo pa din, or kulit isipin no? Tingin nyo may papalit kaya dyan na, alam mo na, panibagong platform na talagang kakainin si YouTube, Facebook? Tingin nyo kaya, no? Pero parang,
kung kukumputin mo logical, parang imposibleng siya mangyari no? Kasi grabe na yung kinikita ng YouTube, grabe na yung kinikita ng Facebook. So kumbaga, parang kung meron man silang window para mag-collapse, siguro napakaliit lang nun no? Mukbang pala to no? Daming views ng white shirt ko, 10 views So, subscribe kayo sa akin. Ang pangalan ko sa YouTube, Sev Ananta. Ang ibig sabihin ng Ananta, infinite, never ending. Tanginan to. Sorry. Tapos, ang nilagay niyang caption, N1 French kiss, thank you. Sa Facebook, inaccept niya ako parang ilang minutes lang. Tapos, minessage ko, hindi nag-reply, wala ka rin Tinop shit pet. Splada, ang galing ng YouTube. Yung YouTube link, pag sinare mo sa Facebook, sa status ka, di ba? Na automatic naglo-load yung yung thumbnail. Galing Yun, na-figure out ko na. Dapat pala copy YouTube link. Posting. Yun nga lang, hindi ako nakakapag-story. Paano ko kaya siya gagawa ng story? No, dapat ma-story ko din siya. Tangina, ang galing ni Josh Mohi ko. Isipin mo, nagsimula sa kangkong yung business niya. Pero ngayon, ang kakolab niya na UFC. Gumawa sila ng cheesy overload, all-purpose cheese sauce. Galing ang puto. KCOX UFC. Isipin mo yun, paano ka makikipag-collaborate sa napakalalaking companies? Luto ng crispy flavored kangkong. Ang galing, no? At nakapag-collaborate ka pa sa UFC. Hindi nyo ata maintindihan yun sa tingin ko kung hindi kayo inclined sa business Galing, nakakabilib. Bata pa yan. Paano magbenta ng hindi nahawakan?